ng Panginoon. Amen? Hindi ligaw yun. Amen! Yan no? Sabi nga ni Tatay Oscar kanina hindi na sana magkasalita kasi generosity na yung pinag-usapan eh. Pagka generosity na, kailangan natin magsipagbigay agad. Nag-prepare na agad sila, kailangan mo magsalita. Kailangan, kasi sabi ng Panginoon isigaw mo ang aking pangalan. Sabi nga bakit po tayo nandito? Why we are here? English, Tagalog. Sabi, bakit ba tayo nandito? Sabi, because we believe in God, no? Naniniwala tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga namin, si Kuya nga kanina, no, nag-Bible study nga usapan sa bini. Kaya tayo nandito, may purpose po, no? Hindi na tayo dito ng mga invite natin. Binigyan sila ng Panginoon ng guidance na daling kayo sa presence ng God. Nandito po, leading to the people the presence of God. Tinala po tayo dito para po tayo ay magpuri sa Panginoon. Ay natamaan po tayo ng utos ng Panginoon na maghayag ng salita, kaya ang sabi, ang reveal po sa akin ng Panginoon, basahin po natin sa Hebreo chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Walk with faith nga, sabi natin ngayon At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya ay nagsisihanap. Samahan niyo po ako sa magsing panalangin bago natin talakayin. Lord, salamat po, Panginoon. At it's a privilege, Panginoon, na ako po'y gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon. Sandaling ito, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, i-guide mo po ako sa iyong Holy Spirit. Ikaw po ang magsalita, Panginoon. Ikaw po ang mag-encourage. Ikaw po, Panginoon, ang malakaran, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, kung paano ay masubok ang aming faith, Panginoon. Lord, samahan mo po ako at ikaw lamang po ang magsalita. Tanging salita mo lamang po ang marinig ng aming mga kapatidan, Panginoon. And this is all I pray in the name of Jesus. Amen. Talakayin po natin, no? Sabi nga niya, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ay tagapagbigay ganti sa Kanya'y mga nagsisihanap. Kaya po tayo nandito kaya tinanong ko ngayon nandito po tayo, hindi po tayo sa bilyaran, no? Nandito po tayo, hindi tayo in-invite. Hindi tayo in-invite. Maaaring na-invite tayo, pero yung nag-invite sa atin, ginamit siya ng Panginoon. Para iharap kayo sa ating Lord, sa ating God, no? At ito po ay isang privilege, ito po ay isang blessing, dahil nakikilala natin ang Panginoon, no? Kaya po sabi dito, inano po dito yung pinampanampalataya, sabi po nagsalita po si Jesus, no? At kung walang panampalataya, hindi maaaring kalugod-lugod sa Diyos. At saka niya, sapagkat lumalapit sa Diyos, ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Dapat po sumampalataya sa Diyos sa lahat ng bagay. Ano po yung mga bagay na pwede nating sampalatayaan sa Diyos? Lahat po ng bagay, trabaho, kung sabi nga ni Ate Johanny sa kanta kanina ano ba yung mga prayer niyo sa Panginoon? Lahat ng bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay, lapit po natin sa Panginoon. Sabi nga bahay, trabaho, sahod mo maliit. Ano pa? Sino po? Personal po natin ito Kasi, ang taong lumalapit sa Diyos ay nananampalatayang, sabi dito sa aking verse, no? Hindi ko na lang na-post, no? Ang panataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Lahat po ng mga prayer natin, lahat po ng mga dala natin, financial, wisdom, trabaho, bahay, kotse, ilapit po natin sa Diyos na may pananampalataya. Mananampalataya po tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Sabi nga, ito pong pagbibigay, isang uri ng pananampalataya. Dahil sabi ni Jesus sa supporting verse, sa Psalm, mga awit, chapter 37, verse 6. At sa kanyang palalabasin, Psalms 37. Nawala ba yung 37:6. Mga awit, 37. Anong verse? 37:6. He will make your righteous shine like
of your cause like the moon takes. Nawala pa. Hindi, sabi doon, yung nabasa ko kayo na, ano na lang, no, nawala eh. Sabi niya, kung ano yung inihasik mo, kung ano yung inihasik mo, ano bang mga klaseng inihasik mo? Yung napag-usapan namin, yung ano ni Kuya Eli kanina, yung Bible verse ni Kuya Eli. Kung ano yung inihasik mo, yun din daw po yung ano, if you reap. Sabi nga eh, sino ba nakakaalala nun? If you sow, kung ano yung itinanim mo, hindi nangaanihin mo. Bilang isang pananampalataya sa Panginoon, sabi sa first verse, no, kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya, bilang isang Kristiyano, bilang isang may pananampalataya sa Diyos, kailangan po natin magtanim. Kung ano po yung mga itatanim natin sa Panginoon, kung ano po, ihabilin po natin sa Panginoon lahat. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, ano po ba yung aanihin mo pag nagtanim ka ng sama ng loob? Di sama din ang loob. Kung nagtanim ka ng kagandahan sa iyong kapwa, kung nagtanim ka ng pag-ibig, ano po ba aanihin mo? Pag-ibig, no? Eh kung magtanim ka sa Panginoon ng bini, Lord, iniaalay ko ito, iniaalay ko na ito sa kay Lord. Lord, tinatanim, Lord, ito po ay binibigay ko sa iyo bilang isang pananampalataya dahil gusto ko pong makatulong sa kalugudan mo, Panginoon. Gusto ko pong makatulong sa iyong bahay panambahan. At ito po ay isang faith na pagbibigay, Panginoon. Yung po ay pagbibigay po sa Panginoon, kailangan po din pag nagbigay ka po ng buong puso mo sa Panginoon, Lord na po yung bahalang magganti sa buhay ninyo. Kung ano po yung gusto na iganti, financial, protection, blessing, pagmamahal sa pamilya, walang gulo, walang gera. Lahat po ng biyaya. Hindi lamang po, ang Panginoon po hindi lamang po usapang financial pag nagbigay ng biyaya. Nagdagdarin mo sa Panginoon, nagtiwala ka sa Panginoon, ibinigay mo sa Panginoon ang kanyang papuri, sa iyo, binigay mo sa Panginoon ang papuri, lahat po ng biyaya ay ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kaya po, magtapat po sa tayo sa Panginoon sa konting bagay, at pagkakatiwalaan din po tayo sa malagang bagay. Amen? Magbigay po tayo.
Yes, Lord. Hallelujah. No? Ano pala yung supporting verse kanina, no? Para malinaw, no? Sabi ng ni Jesus Christ, datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bagya na ay mag-aani naman ng bagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Amen. Talaga pasalamatan po natin ang kaloob ng Panginoon. Tayo po, mag tayo. Lord, once again, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At ako'y muling ginamit mo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kapatiran, Panginoon, na nagkaloob po at nagandog ng biyaya, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay buong puso po namin tinataas sa inyo, Panginoon, upang magamit namin, Panginoon, magamit sa inyong paglilingkod, magamit, Panginoon, na paglilingkod sa iyong kapurihan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kapatiran na pinagpala. Salamat po, Panginoon, sa pag-extend ng blessing sa mga sa trabaho namin, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na binibigyan ng patuloy na biyaya, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, na bigyan ng kalakasan ng bawat kapatid, Panginoon, na mabigyan namin, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ang trabaho namin, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, Panginoon. Ito, Panginoon, ang ginagamit mo, Panginoon, para makasurvive kami noon sa pang-araw-araw sa aming pamilya, makapagbigay, Panginoon, ng aming kaloob sa iyo, Panginoon, at magamit namin sa bahay panambahan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kapatiran, sa mga pamilya, sa mga Zoomliners namin, Panginoon, at binibigyan mo po kami noon ng, Panginoon, ng kalakasan. Binibigyan mo po kami ng talino, Panginoon. Binibigyan mo po kami noon ng pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Binigyan mo po kami noon ng, Panginoon, ng pangyapak at talinuhan upang magamit namin at mga salita mo, Panginoon, na natututunan namin, Panginoon, ay ang itaas ka namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Pinapasalamatan mo muli namin at itataas sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen.